Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Cram Suzy at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang bagong yugto ni Daryl ay sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Sa loob ng palasyo ng mga elf, nag-uusap ang dalawa ng mahinahon. Si Daryl at si Lynn. Ito ay bago sa dalawa dahil kapag nagkikita at nag-uusap sila Lynn at Daryl, ay laging gusto patayin ni Lynn si Daryl sa sobrang galit, dahil si Daryl ay sinasadya niya inisin ang anak ng master ng mga elf. Pero ngayon sila ay nag-uusap ng mahinahon na para bang walang sakuna na mangyayari sa dalawa. Ang totoo Vin, ayoko malaman ng aking ama ang nangyari sa inyo ni Charlie sa loob ng pagsesenay. Dahil sa akin ibinili ni ama ang mga mag-aaral niya na tulad nyo ni Charlie. Ngunit hindi ko naman din inaasahan na may mangyayari alitan sa pagitan nyo ni Charlie. Kaya hindi ko agad itong napigilan. Alam mo ba kay tagal ko hinintay na pagkatiwalaan ako ng aking ama sa mga ganon bagay, dahil alam niya na handa na ako mamuno para sa mga lahi ng mga elf. Sa isip ng aking ama ay kaya ko nahawakan ng maayos ang aming palasyo. Pero sa nangyari sa inyo, natatakot ako na malaman ito ni ama sapagkat, ang alitan nyo ni Charlie ay hindi ganon kalala. Pero hindi ko agad itong napigilan. Ano pa kung ang buong lahi ng mga elf ang ipagkatiwala na sa akin ni ama? Ano na lang sasabihin niya? Oo Vin, iniisip ko na baka madismay ako ang aking ama sa maliit na problema, hindi ko agad ito nasolusyonan. Kaya Vin, nakikiusap ako, wag na lang sana makarating sa aking ama ito. Nakikiusap ako, mahinang sabi ito ni Lynn kay Daryl nang may pag-alala. Nang marinig ni Daryl lahat ng sinabi ni Lynn sa kanya, napangiti si Daryl, ganun pala, kaya labis siyang takot na malaman ni Master Ken ang nangyari sa loob ng pagsesenay. Sa bagay sa mundo ng mga elf, si Miss Lynn na lang talaga ang inaasahan ni Master Ken na humawak o mamuno sa buong lahi ng mga elf sa hinaharap. At si Master Ken ay masyado natiwala sa anak niyang babae, pero sa isang iglap baka ito ay magbago. Nauunawaan ko na ang ibig iparating sa akin ni Miss Lynn, bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Ngumiti si Daryl at sinabi, Miss Lynn, nauunawaan na kita, hayaan mo, ako ay nanunumpa na hindi ko ipapaalam kay Master Ken ang tungkol sa nangyari sa amin ni Charlie sa lugar ng pagsesenay. Magtiwala ka sa akin, ako ay isang normal na tao lamang ngunit may isa akong salita at ginagawa ko ang aking pinanggako. Nakangiting sabi ni Daryl. Kaya Miss Lynn, wag mo na isipin pa iyon. At baka si Master Ken ay nag-aantay na sa akin. Maaari na ba akong umalis para tumungo sa silid ng iyong ama na si Master Ken? Ang pakiramdam ni Lynn ay gumaan at ang kanyang pagtibok ng puso ay naging normal nang marinig niya ang pangako ni Daryl. Ang takot at pangamba ni Lynn ay nawala. O sige Vin, pumunta ka na sa aking ama. Nang si Daryl ay papalakad. Si Lynn at nagsabi kay Daryl, Vin, salamat pala. Ito ay ngumiti at naglakad patungo sa kanya silid. Nagulat si Daryl sa kanyang narinig at nakita. Totoo bang nagpasalamat ang babaeng anak ni Master Ken sa akin? At ngumiti ito. Isa itong malaking himala. Oo, si Daryl ay gulat na gulat sa kanyang narinig na si Lynn ay nagpasalamat sa kanya nang may ngiti sa kanyang mga labi. Dahil sa unang apak pa lang ni Daryl sa lupain ng mga elf. At si Lynn ay kanyang nakita, itong si Lynn ay hindi naging mabuti sa kanya. Hanggang si Daryl ay hinayaan ni Master Ken sa kanilang palasyo, ngunit ang pag-uugali pere ni Lynn sa kanya ay sobrang sama, natingin niya lang kay Daryl na isang basurang bastos na lalaki. Ngunit ngayon, ang tawag na sa akin ni Miss Lynn, ay Vin, nawala na ang lalaking bastos sa kanyang isipan. Natutuwa ako sa mga nangyayari, sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Kanina lang ay nagawa ko ilabas ang tinataglay na buhay at ganda ng halaman na may tido at ito pa ay aking mapabunga,
Pero ngayon oras ang anak ni Master Ken ay dating sobrang sama ng pakikitungo sa akin, ay ngayon ay ramdam ko na ang onti nitong pagbabago. Mukhang nagbabago na ang lahat, ang dati kong pinangangamba sa palasyo ng mga elf, ay unti-unti nang napapabago ang pag-uugali. Medyo gumaganda na ang kalagayan ko dito sa lugar ng mga lahing elf. Nakangiti sabi ni Daryl sa kanyang sarili. Ngunit may isa pa ako dapat paghandaan at iwasan, ang lalaki na iyon. Oo, si Charlie ang tinutukoy ni Daryl sa kanyang isip. Para kay Daryl si Charlie ay masyadong mayabang na lalaki at ramdam niya na ayaw ni Charlie na nasa lugar siya ng mga elf. Tuldok, si Charlie ang magiging problema ko sa lugar na ito. Nakakasiguro ako ang ginawa niya sa akin sa loob ng lugar ng pagsisinay ay hindi pa doon natatapos. Kailangan ko umiwas at mag-ingat sa elf na iyon. Sa kabilang panig, sa lugar ng mga mangkukulam na elf, si Charlie ay maingat na nagmamasid sa mga kinikilos ng mga mangkukulam. Anong oras ba hihinto ang mga mangkukulam na ito, hindi ba sila nagpapahinga at natutulog? Bulong ni Charlie nang mahina sa kanyang sarili. Si Charlie ay masyadong gaaman na makakuha siya ng iilang mga gamot para ito ay magamit niya laban kay Daryl. At si Charlie ay sobrang nanabik na may sigawa ang kanyang pinaplano. Konti pa, ako ay mag-aantay, aantayin ko makaramdam ng pagod ang mga mangkukulam na ito, at sa pagkakataon na ito ay makakapasok na ako ng maingat sa kanilang pagawaan ng mga gamot. Sa kabilang banda, sa loob ng pagawaan ng mga mangkukulam si Matandang Los ay nagutos na at nagsabi, oras na para tayo ay magpahinga at may bukas pa para ituloy ang lahat ng ito. Mahinang sabi ni Matandang Los, sa kanyang mga kalahing mangkukulam. Sa utos ni Matandang Los agad na tumigil sa kanilang ginagawa ang ibang mga mangkukulam. At ito ay naghanda na para lisanin ang lugar ng pagawaan. Habang si Charlie ay nasa malayo, pinagmamasdan niya ang pag-alis ng mga mangkukulam. Hahaha, tumawa si Charlie at sinabi. Akala ko ang mga lahing mangkukulam na elf ay hindi makakaramdam ng pagod. Masayang pinagmamasdan ni Charlie ang mga ito habang naglalakad. Ngunit si Matandang Los ay nagpaiwan sa loob ng pagawaan. Hindi ito napansin ni Charlie. Si Charlie ay nanabik at masayang naglakad patungo sa pagawaan. Nang makarating si Charlie dito, at dahan-dahan niya na sanang bubuksan ang pinto, may isang kaluskos ang kanyang narinig na nagmamula sa loob. Oo, si Matandang Los ay sadyang nagpaiwan dito, at nais nitong magbantay sa lugar ng pagawaan. Dahil si Matandang Los ay hindi naniniwala sa lalaking nakita niya kailan lang, sa kanilang lugar. Pumasok sa isip ni Matandang Los, na may sadyang pakay ang lalaking ito. Oo, si Charlie ang nakita nakaraan ni Matandang Los at naramdaman niya ang masamang binabalak nito sa kanilang lugar. Nako, ano ang ingay na iyon, may mangkukulam pa ba sa loob? Si Charlie ay agad na humakbang pabalik, at nagtago. Nakita ko halos lahat ng mangkukulam ay lumabas ng pagawaan na iyon. Ngunit bakit parang may naiwan roon? Si Charlie ay nakakita ng isang maliit na siwang ng bintana na bukas, at dahan-dahan itong pumunta at sumilip. Nagulat si Charlie sa kanyang nakita, at labis itong kinabahan. Ang Matandang Los pala ang nasa loob ng pagawaan. Oo nga, hindi ko itong napansin na lumabas. Sa aking labis na tuwa, hindi ko naisip ang Matandang Los na iyon. Ano ang dapat kong gawin? Mukhang ang matanda na ito ay walang balak na umalis sa loob ng pagawaan. Medyo nadismaya si Charlie sa kanyang nakita at naisip. Ang Matandang Los ay nagbabante sa loob. Ano ang dapat kong gawin? Hindi pwedeng ako ay umatras at bumalik. Nandito na ako sa lugar ng mga mangkukulam. Abot kamay ko na ang tagumpay para makakuha ng iilang mga gamot sa loob. Kailangan may gawin ako para ang Matandang Los na ito ay lumabas sa pagawaan. Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Sa kabilang panig, sa Elf Palace, si Daryl ay naglakad na at tumungo na papunta sa silid ni Master Ken. Habang si Daryl ay naglalakad, masaya ito na umaawit ng mahina, dahil sa kanyang isip ang matigas na puso ng anak ng master ng mga elf ay kanya niya nang napalambot. Nang makarating si Daryl sa harap ng pinto ng silid ni Master Ken, ito ay kumatok. Tok tok, Master Ken, ako ito. Nang marinig ni Master Ken ang boses ni Daryl, agad itong inutusan si Daryl na pumasok. Halika Vin, pumasok ka. Si Daryl ay dahan-dahan binuksan ang pinto at sinabi. Paumanhin Master Ken, ako ay medyo natagalan. May ginawa lang ako saglit bago ako tumungo dito.
Ngumiti si Master Ken at sinabi, ano ba ang nais mong sabihin sa akin? At parang bang ito ay sobrang mahalaga sa iyo? Ngumiti si Daryl kay Master Ken at sinabi, Master Ken, naalala mo ba ang halaman na ibinigay mo sa akin nung ako ay bago pa lang sa lugar nyo ng mga elf? Nang marinig ito ni Master Ken agad itong nagsabi, ano ang nangyari Vin, namatay ba ang halaman na iyon sa iyong pangangalaga? Bakit? Matagal kong iningatan at inaalagaan ang halaman na iyon. Na kahit alam kong wala ng pag-asa, na maibalik ko ang buhay at ganda niyang tinataglay, pero kahit ganun ito ay pinahalagahan ko Perrin. Hindi mo ba ito iningatan? Tanong ni Master Ken kay Daryl. Si Daryl ay kinabahan at kumamaw ng ulo. Oo dahil sa isip ni Master Ken ang halaman na kanyang binigay kay Daryl ay nalanta. Master Ken, mali ang iyong iniisip. Ang halaman na ibinigay nyo sa akin ay buhay. Buhay. O ano ba ang nangyari sa halaman na iyon? Tanong ni Master Ken. Si Daryl ay bamulong sa kanyang isip. Medyo ang master ng mga elf ay may pag-uugali din, mapang-una. Tulad ng kanyang anak na babae, nakangiting bulong ni Daryl sa kanyang isip. Master Ken, nandito ako para sabihin ko sa'yo, ang halaman na Mighty Do na iyong ibinigay sa akin. Ang tinataglay nitong ganda ay lumabas na para bang buhay na buhay. Ano? Nang marinig ni Master Ken ang sinabi ni Daryl, ito ay kanyang pinaulit. Nagkakamali ba ako sa aking narinig? Ulitin mo nga ang iyong sinabi. Master Ken, hindi ka nagkakamali sa iyong narinig. Tama, ang halaman na Mighty Do ay nabuhay at ang taglay nitong ganda ay aking napalabas. Masayang sabi ni Daryl kay Master Ken. Si Master Ken ay labis na nasiyahan sa kanyang narinig. Napakahusay Vin, napakahusay mo. Si Master Ken ay sobrang bumilib at humanga kay Daryl. Ang galing mo Vin. Paano mo ito nagawa? Ang Mighty Do na halaman na iyon ay sobrang tagal na sa akin, at sa aking pag-aalaga dito, hindi ko iyon nagawa. Pero ikaw iilang araw pa lang ang lumipas na ibinigay ko sa iyo ang halaman na iyon ay agad mo itong napagbago ang anyo nito. Hindi talaga ako nagkamali na ipagkatiwala sa mga kamay mo ang halaman na iyon. Nasaan na ang halaman na Mighty Do? Bakit dala-dala mo ba ito Vin? Si Master Ken ay sobrang saya sa hinatid na balita mula kay Daryl. Master Ken, ako ay humihingi ng paumanhin dahil hindi ko dala ang Mighty Do na halaman, nauunawaan ko na gusto nyo itong makita. Dahil sa aking pagmamadali, at nais ipaalam ko sa iyo ang pangyayari na ito, hindi ko naisip na dalan ito. Paumanhin Master Ken. Si Master Ken ay kumamaw ng ulo at sinabi, Vin, huwag kang humingi ng paumanhin, wala ka naman ginawa na masama. Ang lahi niyo talagang mga tao ay laging humihingi ng paumanhin kahit naman wala kayong ginagawa. Isa sa mga tinataglay nitong pag-uugali ang naagustuhan ko sa inyo. Kaya wag ka na mag-alala pa. Dapat nga ako ay magpasalamat pa sa iyo. Dahil agad mo naisip na ipaalam ito sa akin. Dahil maaari mo naman ito sabihin sa akin kinabukasan kung nanaisin mo. Ang matandang master ng mga elf talaga ay may taglay na magandang pag-uugali sa kanyang puso at paggalang sa ibang lahi na nasa mundo. Ngumiti si Daryl at sinabi, may nais pa akong sabihin sa inyo Master Ken at alam ko ay lubos nyo pang ikakatuwa. Ano iyon Vin? May ibang balita ka pa na nais sabihin sa akin. At nakakasiguro ka na ako ay mas masisiyahan. Maaari mo na itong sabihin. Si Daryl at masayang sinabi, Master Ken, hindi ko lang napalabas ang gandang tinataglay ng Mighty Do, nagawa ko pa itong mapabunga. Oo Master Ken, ang Mighty Do ay naglabas ng bunga. Si Master Ken ay para bang mahihimatay sa kanyang naririnig. Ano, totoo ba ang lahat ng ito? Ibinigay ko sa tao na ito ang halaman na iyon dahil alam ko sa kasanayan ng mga tao sa paghalaman ay napakahusay, pero hindi pumasok sa isip ko na mapapabunga niya ito, at sa mabilis na panahon lamang. Sobrang humahanga ako sa tao na nasa harapan ko. Si Master Ken ay sobrang saya. Vin, nagpapasalamat ako na dito ka napadpad sa aming lugar ng mga elf. Dahil sa iyo ang matagal kong ninais na mangyari ay iyong nagawa. Matagal ko nang gusto makita ang bunga ng Mighty Do na iyon, laging nasa isip ko ano ba ang itsura nito. Maswerte ako dahil ngayon ay makikita ng dalawang mata ko ang bunga ng mahiwagang halaman na Mighty Do. Agad na sinabi ni Master Ken, ano ang itsura ng bunga ng Mighty Do? Si Daryl ay nagsalita at sinabi, Master Ken, mahirap ipaliwanag ang itsura ng bunga ng Mighty Do.
Mas maganda ito ay makita mo talaga Master Ken. Masayang sabi ni Daryl, at mabilis na pinasok ang kanyang kamay sa kanyang bulsa. At inilabas ito. Master Ken, may dala ako ilang piraso ng bunga ng Mighty Do. Ito Master, ang elixir galing sa Mighty Do. Nilabas ni Daryl at ipinakita ito kay Master Ken. Nang makita ng dalawang mata ni Master Ken ang hawak ni Daryl, agad itong kumislap at masayang sinabi, "Ito ba talaga ang bunga ng Mighty Do? Hindi ako makapaniwala na makikita ko ang isang bagay na ito. Vin, salamat. Salamat talaga. Akala ko hanggang sa aking pagpanaw ay hindi ko masisilayan ang isang uri ng elixir na ito. Ngunit nang dahil sa iyo, totoo na ang lahat, at totoo nang nasa harap ko na ang elixir na ito." Nang marinig ang mga salita ni Master Ken na sobrang saya at ramdam ni Daryl na ang kasiyahan ni Master Ken ay labis-labis. "Master Ken, sa inyo na ang mga elixir na ito. Nais ko sana ibigay din sa inyo ito kaya ako nagpunta dito sa palasyo. Sa inyo na talaga ang mga elixir na ito. Totoo ba? Sa akin na lang ang mga elixir na ito," sabi ni Master Ken na nakangiti. "Oo Master Ken, sa inyo ito." Agad na iniabot ni Daryl ang iilang mga elixir na galing sa Mighty Do na halaman. Agad kinuha ni Master Ken ang mga ito at si Daryl ay kanyang niyakap. "Salamat anak, salamat." Oo, sa sobrang saya ni Master Ken, si Daryl ay tinawag niyang anak. Nagulat si Daryl sa naging reaksyon ni Master Ken at sa sinabi nitong anak. Si Master Ken ay nadala sa kanyang emotion kaya ito nasabi, masayang bulong ni Daryl sa kanyang sarili. At hinayaan niya ito. Si Master Ken ay bumitaw sa pagyakap kay Daryl at sinabi, "Paumanhin Vin, nasiyahan lang ako ng sobra, sa totoo lang ang halaman na Mighty Do ay ang anak kong lalaki ang nakakita nito, at siya ang nagbigay sa akin ng halaman na iyon." Lumuha si Master Ken sa harap ni Daryl. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!